Mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po sa worship para po sa opening song ay lahat po ay magsitayo. Awitin po natin, Holy, Holy. Ganon din po sa mga taong nagkulang sa amin. Panginoon, inihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na linisin ang aming puso at kung
Muli, ang pinakataas na papuri at pagsamba ay binabalik namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at ang aming personal na Pagkakas. Amen. Maraming po tayo. Amen. Inanayaan po dito po yung bawat isa. At tayo po ay magpatian, tayo ay lumikot, at atin po i-welcome lahat ang mga kasama natin sa simbahan. At nabili po natin, o I love you with the love of the Lord. Welcome po sa bawat isa. So, ito tayo may pagpatuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Pwede ba natin palakpakan na ating Diyos? Tulungan mo. We welcome you, Lord. We welcome your presence in this place, oh God. Kaya po, mamuna, Panginoon, sa amin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. It's love
Bethlehem. How great is our God. Sing with me, how great is our God. No will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, we see how great is our God. Hallelujah. You are the name above all names, O God. You are the King of Kings. You are the peace of all the earth, O God. Salamat. Salamat, Panginoon, sa lahat ng milagro na binibigay mo sa bawat isa. Salamat sa mga blessings na pinagkakalaw mo, Panginoon, sa bawat isa. You are great, O God. You are great in our lives. You are great in our dreams. You are great sa aming mga goals, sa aming mga lugar.
unang pagbasa ng banal na salita na matatagpuan sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 4, mga talatang 10 hanggang 11. Chapter 4, verses 10 until 18. Basahin ko po sa saling Tagalog na ganito po ang ating pong mababasa. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay ang gamin. Dalawin ang iyong buhay. Maraming taon ang bibilangin mo. Ika'y pinapatubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katuwiran. Hindi ka kakalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad, ay hindi ka mabubuhay. Panghawakan mo na ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo sapagkat siya ay iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan, sila'y hindi makakatulong kapag di makagawa ng masama. At hindi makahimik kapag nasa hindi nagawa. Ang kanilang kinakain ay buwan ay bunga ng karasan. Ngunit, ang daan ng matuwid, parang mukhang liwaywan, tumitindi ang liwanag habang Sa pagbasa, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ang kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa ay sabi ko, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hiningin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa magitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anumang sa aking pangalan, ito ang mensahe ng awit na magmumula sa Savior's Choir.
Muli po palapakan natin ang ating Panginoon sa biyayang mensahe ng aming walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Totoo po yun mga kapatid. Walang pwedeng mabuhay na nag-iisa. At kailangan ay may kasama. Amen po? Amen! Kaya sabihin mo sa iyong katabi, napakahalaga mo sa akin. Yan, di ba? Tulad ni Ate Ana, isang buwan po siyang nagpahinga. Tingala, nabubulan. At umuwi sa Antipolo na may bukol. At nakikiss ko yung bukol. Ayan po. Niyatid po siya noong Sabado, anong pong Biyernes, after na tayo po ay mag-swimming sa isang ilog. At siya po'y masayang-masaya. Amen! At sabi po niya, isang taon lang, at babalik po siya sa Puno, Bulacan. Amen! Kasi nandito ako. At napakasaya po pag tayo ay nasa Panginoon. Amen po ba? Ayan. At ngayong umaga, mula po dito sa ating binasa, sa 1:14, talata 1 hanggang 14. Napakaganda po. Bawat bahagi ng banal na kasulatan, mga kapatid, tandaan niyo po ito, ay napakahalaga sa ating lahat. Amen po ba ron? At ngayong umaga, nais ko pong bigyan ng pamagat ang ating pag-uusapan ngayong umaga, lead me the way. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito upang ipagdiwang ang iyong kabutihan at upang makinig ng iyong salita o mensahe ng buhay. Kasihan mo kaming lahat ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, 4 na bagay ang nakita ko po dito sa 1, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 14. Una po, the way to gain genuine wisdom. The way to gain genuine wisdom. Sabi po sa 1:14, talatang 1 huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko kasi pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Dito po, makita natin yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Ito ang unang nakita sa kanyang sinabi. Bakit? Life is full of hardship. Life is full of hardship. Ang buhay po ay sa banal na kasulatan ay puno ng kabigatian. Kahirapan at krisis. Ang buong akala natin, mga kapatid, pag tayo sinilang, ay walang tayong ma-encounter na problema kung si Mami at si Daddy ay may mga trabaho. Pero along the way, nakita ng ating Panginoong Yesus ang alam niya ng Diyos na bawat isisilang ay makakaranas ng iba't ibang hardship. Sino sa inyo, mga kapatid, minsan ay umiyak? Kuya Edgar.
Pinalo ka niya tayo. Eh kasi naglalabas siya, ginawa niya palo-palo eh. Di po ba? At minsan sa pag-iyak natin, talagang damang-dama po natin yung kabigatan ng ating kalooban. Ano po? Ang buong akala mo yung pag nagkaroon ka ng jowa, wala ka nang mararamdamang iyak. Ngayon, hindi. Diba? Diba, Glenn? Nakita mo ba mga post ni Sophia? Sabi ni Sophia, ayaw ko na! Ang init! Diba ba? Marami. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Yesus, huwag kayong mapalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Alam niyo po, nakita ko dito, dahil tayo isinilang at hahanap sa iba't ibang hardship ng buhay, napakahalaga ng wisdom. Humans in need of help. Kailangan niya ng wisdom. Yung genuine wisdom. Ano pong ibig sabihin ng wisdom? Wisdom is the ability to make sound judgments, possess deep insight, and apply knowledge, experience, and understanding to life's complex situations. It combines high-level knowledge with practical, ethical reasoning or good sense to determine the best course of action competing. In summary, mga kapatid, yan ay sa bawat may buhay. Upang ang bawat may buhay na magkakaroon ng ganitong wisdom, ay magkaroon siya ng critical mind and to possess a very and perfect, excellent decision to manage all these negative things, all these problems na dumarating sa buhay natin. Tandaan niyo ba mga kapatid? Hindi ko mo ikaw ay Kristiyano na, born again na, nakikot ka, hindi ka makakaranas ng kapi-kapihan. No. Sabi nga, kung kailan tayo naging Kristiyano, parang mas dumoble ang pagsubok. Bakit? Ganten nakakawin ka ng kaaway. To kill! Nagpapakayin ka ng kaaway na ito. And to destroy your faith habang ikaw ay nagiging active sa church. Tandaan niyo. Kaya, wag wisdom na ito. Hindi lang John 3:16 na dapat marami na nandito. Tao, mga kapatid, hindi ligtas sa napakaraming hardship ng buhay. And we need wisdom. And who, sino, at kanino yung wisdom? Number 2, no other than Jesus. Jesus is the way. John 14:5-7, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?
Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Si Tomas, alam natin, siya yung alagad na ano? Lagi nagtatay. Totoo ba talaga ito, Lord? Uy, talaga ba? Ganyan siya eh. Mga kapatid, kung tayo naghahanap ng wisdom, the wisdom is from above. That's why that from above came to earth. No other than Jesus Himself. Kaya, mga kapatid, napakaganda, napakasarap na ang Jesus na ito ang maging sentro ng buong sansinuko. Did you know that the Bible, the center of the Bible is no other than Jesus Christ? He is the center. Why? Because Jesus is the only one na kung saan siya yung Diyos na nagkaroon ng tao. At ang ibig sabihin mo, ng John 1:1, in the beginning was the Word. Ibig sabihin, sa simula pa, wala pa ang araw, wala pa ang lahat-lahat, wala pa yung universe, nandun na siya. At yun ay ang karunungan ng sabi ng salmista. At sa magitan ng karunungan na ito, nalikha ang lahat ng bagay. Tama po? Kita niyo po, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa at nagkaroon. Ganon ang salita. Karunungan, napaka-makapangyarihan. At kung titignan natin ang larawan ng buong sansinuko, the whole universe, it was created from the wisdom of God. At yung wisdom na yun, mga kapatid, ay it was created in order. Sabihin niyo po, order. Ayan, order. Ibig sabihin, nasa kayusan. Pero nang pumasok ang tinatawag nating kaaway, ginulo ng kaaway yung maayos na pagkakalikha sa sansinuko. Kasama na ang kaayusan sa pagkakalikha ng tao. Tama po? Ano ang unang pagkakalikha sa tao? Banal, maayos, linis. Pero nang pumasok sa kanyang kasalanan, dala ko ng kaaway, ayun, nagulo. The fall of man, ang pagkabagsak ng tao. Pero hindi hinayaan ng Diyos na mawasak at magpatuloy ang kaaway sa kanyang programang wasakin ang kanyang mga nilikha. Siya ay pumarito sa anyong tao, John 1:15. At sa pagkaparito ng Diyos sa anyong tao, dala-dala niya yung wisdom. Sabi ng mga tao, nang marinig nila ang mga wika at ginawa at pangangaral ni Jesus, saan galing ang kanyang karunungan? At sa pagtatanong na yun, mga kapatid, of course, Jesus is from above. Yung galing siya sa taas. Kaya sila nagtanong-tanongan, paano niya nagagawa ang mga iman? At doon, mga kapatid, sa kanyang mga salita, pansinin niyo, mga kapatid, ano yung unang tukso kay Jesus Christ? Gawin mo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga
batong ito. Ano po ang sinagot ni Jesus? Nasusulat. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig ng Diyos. Saan kami ito ngayon? Sa Old Testament. Sabi ng Diablo, makalis na nga, talino ni Jesus. Nagplano siya ulit. Tuksoy po ulit. Tinukso niya. Sabi ni Jesus, nasusulat! Sabi na naman ni Diablo, makalis na nga, talino naman ni Jesus. Nag-isip siya ulit. Pumunsan ko kay Lucifer. Lucifer, talino mo ito. Hindi, bumalik ka. Tuksoy mo ulit. Tinukso ulit ng Diablo sa pangalang pagkakataon. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat! Walang talo na si Jesus Christ. O talo ni Diablo. Panalo si Jesus Christ. Bakit? Gagatukso sa kanya, ano sinasabi ni Jesus? Nasusulat! O kita niyo. Kaya si Jesus, bilang Hudyo sa Jew, Jesus learned Tanakh. Ano yung Tanakh? The Old Testament Bible of the Hebrew people. Si Jesus bata pa lang yan. Papasok po yan doon sa tinatawag na book of House of Book. Nandun yung tagapagturo. At yung Tanakh, yun po yung bahagi ng banal na kasulatan na narinig ni Jesus, tinatandaan ni Jesus, inaaral ni Jesus. Hanggang sa siya'y mag-30 taong gulang, dala-dala niya po yung Tanakh nasa puso niya. Nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kaya kapag ikaw ay inaaway ng kapitbahay mo, sabihin mo, nasusulat, ibigin mo ang ipaaway. Mga ganun. Diba? At marami yan, hindi lang isa, hindi lang 10, napakarami. Kaya kung pag-uusapan natin ng wisdom, ay wala nang higit Tanakh para pakan natin ang Panginoon. Sapagkat pinag-aral ni Jesus, yan ang nakalakhan ni Jesus, yan Tanakh. Baka magkamali po kayo ng bigas mo. Sabi niyo, Tanakh. Hindi mo tiyanak. Hindi tiyanak. Tanakh. Pangatlo, the way towards the Father. The way towards the Father. Sa Juan 14, talatang 8 hanggang 10, ganito naman ang ating mababasa. Sinabi sa kanyang Pilipi, Panginoon, ipakita po ninyo sa akin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Pilipi, ay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi ko pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Kung si Tomas ay nagtatanong, saan po yung daan? Si Felipe naman, sabi naman niya, Panginoon, pwede pong ipakita niyo sa amin yung Ama. Ayan. He is preparing that God. There is the challenge of theophany. Alam niyo po yung theophany? Yung ang Diyos ay nagpakita. Sa Old Testament, hindi naman nagpapakita ang Diyos. Pero nagpapayag siya sa magitan ng burning bush, di ba? Ang si Moses ay umakyat sa bundok. Moses. Makita niya yung burning bush, di ba? Wala tayong makikita sa Bible na ang Diyos ay nagpakita. Makikita natin doon, mababasa natin doon, ang Diyos ay nagpahayag. Again, iba yung nagpakita, iba yung nagpahayag. China-challenge ni Felipe, Lord, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ng Panginoon,
Felipe, ay tagal na ninyo akong kasama. Bakit kinakailangan sabihin mo sa akin, ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? The Word is God. Ako po, pag ako ay pumasok na dito sa altar, lumuliwag ako at nagpapasalamat ako sa Biblia na yan. At ang sinasabi ko mga kapatid habang ako nakalawag, Lord, thank you sa salita nito. Salamat sapagkat sa magitan ng salita ko ninyo ay mas nakikita namin kung sino ka. Palakpakan namin ang mga. Malinaw na sinabi ng ating Panginoon Jesus, Felipe, kay tagal mo na akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus, yung salita, yung salita na yan, the way towards the Father. Gusto mong makilala kung sino ang Ama? Linangin mong mabuti ang sinabi ni Jesus. Di ba maraming mga tao sa kanilang pagiging devoto, relihiyoso, kung saan sa pumupuntang bundok, kung saan sa pumupuntang mga lugar para linangin, para kilalangin, at upang ma-encounter ng face-to-face kung magpapakita ka ang Diyos sa Kanya. Nung ako po ay magpastor, ang sabi ng Board of Ordained Ministry, dahil kayo magpapastor, kayo ay dapat na pumasok sa seminaryo. Nung pong sabihin yung seminaryo, sabi ko, ano kaya ang itsura ng seminaryo? Eh yun ang theological seminary na doon magpapastor ng mga Methodist. Sabi ko, ito pala yung seminaryo. Ang daming puno. Maraming gusali. At yung unang gabi ko doon, sa seminaryo, ako ay nagtanong sa Diyos. Hinamon ko ang Diyos. Sabi ko sa Diyos, God, kung talagang tinatawag mo ako magpastor, pwede bang magpakita ka sa akin? Alas 12 po yun ng hating gabi sa ilalim ng puno ng nara. Kaya lang, iniintay ko magpakita Diyos. Kaya talagang tinatawag mo ang pastor, magpakita. 10 minutes, wala pa. Wala ko na ng madaling araw, wala pa. Wala. Wala. Eh, 3 taon na ko doon. Pangalawang taon, sabi ko naman, kung hindi ka magpakita, pwede bang pagpitin mo na lang yung pastorado? Sa ilalim ng puno na alas 12 ng hanggang gabi. 10 minutes wala pa. Pinagtok na ako. Natulog ka lang ako. Pangatlong taon, mag-graduate na ako, Lord. Mag-graduate na ako dito. Last year ko na ito. Eh, diba? Kung talagang tinatawag ko kung magpastor, maski magsalita ka lang ng adoro. 12 minutes kailangan ko ng nana. Inantay ko yun. Wow. Pero alam niyo po anong pinakita sa akin ng Panginoon? Yung mga maing isda doon sa Paranaque, pag ako'y magbabaklaran, baklaran hanggang Landan. Baklaran, wala pa yung postal board na yan. Nakikita ko pag tapos ako nakasakay, hindi ako buksan ko yung bintana. Nakikita ko yung mga isda sa tabi, wala pang NOAA. Yan, yung tinatawag na coastal area.
Alam niyo, in-impress sa akin ng Panginoon, kung bakit kita tinawag ng pastor ay para sa kanila. Yun ang pinakita sa akin ng Panginoon. The way towards the Father is when we begin to meditate the Word from the Father. Hindi siya magpapakita kailanman. It's fake news. Nasasabi ng tao, nagpakita sa akin ng Diyos. Pwede ipinaranas sa iyo kung sino siya. Kaya, tangkain mo man ng ilang beses, pumunta ka man sa Bulacan para magsayaw doon, para magdalang tao ka, it's fake news. Ang sinasabi ng Word of God, iyan ang pagpapahayag kung sinong Diyos. Ang apat, the way towards God's eternal promises. John 14, 11-14. Maniwala kayo sa akin, sabi ni Jesus. Ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa atin. Kung ayaw kayong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Baka tandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At iba ay sabi ko, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa magitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. The way towards God's eternal promises. Napaka-importante dito, mga kapatid. Yung inamin kanina, anong title nun? Walang sino man ang nabubuhay sa sarili na. Pananagutan. The community of faith. Sino yung community of faith? Under the Lordship of Jesus Christ, ikaw, ako, tayo. Si Ate Ana, second attack ng kanyang naranasan niya. Stroke. May o March, April 20. Alam mo, big picture ngayon. May 1. March 29, Sunday, second attack ng stroke na hospital. Almost 4 to 5 days. Pag na-hospital po kayo sa private hospital, sa tingin niyo magkano binabayaran? Malaki. Ang tingnan ko yung bill, 80,000. Sabi ko sa sarili ko, saan ako kukuha niya ng 80,000? Mabuti na lamang mga kapatid, meron akong anak. Na ipinag-pray ko noong nasa dyan pa lang siya. Ni Ate Ana. Ganun po ako. Sa aking mga anak, nandun sa looban siya, pinag-pray ko na po yan. Would you believe na yung anak ko, na siya po yung sumagot ng kanya, ng health card ni Ate Ana, 0 bill. Palapakan po natin. Ang binayaran lang sa akong anak, na hindi naman ako ng bayan, ay yung professional fee na umabot ng nasa mga 15,000 to 16,000. Ako, kuya-kuya lang yun. Amen. Pinagantay ko lang siya. Hindi niya kinain. Hindi niya naubos. Ako kakain. Hospital yun ha. Eh, masaya ako. Eh, atalang ko, si Ate Ana makaka-recover. That was April. Mga April 4. Pamuntik na mamatay sa hospital. Nang siya saksakan ng isang parang gamot para sa kanya po.
Hindi siya makahinga. Sabi ko, manalangin tayo. Pinag-pray ko. At ako naman ko, hindi kami pababayaan ng Panginoon. At napakahalaga pala mga kapatid ang community. Napakahalaga ng bawat isa. Kaya pwede mga akbayan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag kang maalis ha, kasama ka. O tama na po, tama na po, solve na po yan, solve na po. Kapit na po. Ay gano'n, pumunta sa pa. Uy, naka-anim na pala yan. Huwag ka na, tama na. Eh, marami na. Napakahalaga ng isang mananampalataya na kasama niya ang isang kapwa mananampalataya katulad ng aming pamilya. Sapagkat ang description ng tinatawag na community, nagkakaisa silang lahat. All for one. One for all. Yan ang itinuro ng ating Panginoon. At yung tinatawag na eternal promises, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, anumang bilingin ninyo sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Totoo yan. Si Kuya Ed lang kung kayo mag-pray, pwede kayo tumira doon, libre. Diba ito? Yung kanilang compound, nag-DBCS, nag-children's camp, libre. Yung nga, naubusan ng tubig. Pero maya-maya, nagkaroon pa rin. Amen? Ganun eh. At ako, pag ako'y pupunta ng kay Kuya, sabi ko, Kuya, paano hindi nila natagpuan ng lupa na ito? At yung pagkakabi sa'yo nung compound, hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag sa mag-asawa nito. Biruin niyo, ilang kilowatt tayo yung kuryente ng DCS, tsaka children. Hindi tayo pinagbayad, pinapalakpakan ng Panginoon doon. Kayo mga bata, tuwa. Bakit? Nag-swimming sila doon. Libre. Unli rice eh. Unli water. Kaya, sa magitan ng daan dito, i-grab na natin ang kinina natin at mahalin natin ang isa't isa. Pahalagahan natin ang isa't isa. Sapagkat sa magitan ng pagmamahalan natin sa isa't isa at sa malalim ng pagkaunawa natin sa salita nito, yung sinasabi ng Panginoon, ano mang hilingin ninyo ay gagawin sa pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tayo po natin tumayo at awitin natin ang The Lord's Prayer. The
at ang katotohanan. Sa ating pag-alaala ito sa ating Panginoon, pinapaalala niya sa ating ang kapangyarihan ng kanyang mga itinuro, ng kanyang mga itinangaral, ang lahat ng kanyang mga ginawa. Nanawa sa ating mga buhay, ito ang silbing kalakasan upang anumang mga pagsubok at krisis na ating naranasan ay maibaba ang kanyang kapangyarihan. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Panginoon, salamat sa mensahe na itinigalo sa amin ngayong umaga. Sa buhay na ito, hindi ko namin kaya. Kailangan po namin kayo, kailangan po namin ang isa't isa. At kami sumasampalataya na sa aming pagsasama-sama ito. Ito po ay may dulot ng pagkakapakiran, pagkakaisa, at kapangyarihan upang kami maging kaisa ng kalamitan at gawin ang iyong banal na kaluluwa. Sa pagdulog namin ito'y maranasan namin ang kapangyarihan ng pag-alaala nito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid kong minamahal, ito ang aral na aming tinanggap mula sa ating Panginoon. Ano gawin siya'y pagkanulo si Jesus ay umampot ang tinapay. At matapos magpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol. Ibinigay sa kanyang mga alagad, kanyang sinasabi, ito ang aming katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Kumuha, kumain kayo nito. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kanyang ginawa ng sala. Siya'y nagpasalamat at kanyang sinabi, ito ang salo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Halina kayo, uminom kayo nito. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sabi tayo ay tatanggap ng tinapay na ito at inom sa salo nito ay pinapahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Basbasan mo po, Diyos, ang mga tinapay na ito ng atas ng ubas sa lisan ng iyong katawan at dugo. Nanawa sa lahat ng nanapit at tatanggap po nito ay dumaloy ang maranasan manahan sa Kanya ang biyaya ng buhay sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kapag po ng Panginoon ay handa na sa lahat. Unahin natin ang mga maliliit na bata. Sinabi ng ating Panginoon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata, sapagkat sa mga tulad nila naghahanap ang Diyos. Mga kapatid, ang pinakamabait na bata ay walang iba kundi si Prince. Hayaan niyo silang maging makulit. Akyat dito, akyat doon, maingay. Yan ang katangian ng mga bata. Kaya nga, sa magitan nila, nagagalak tayo kasama sa tulad ng Panginoon. At ipag-pray namin sila araw-araw na sila'y maging isang mabuting mamamayan sa tingting nila. Mahalin natin sila ng may pag-unawa. Gabayan natin sila sa magitan ng aral ng ating Panginoon.
Siguro sa bata na dapat niya nag-aaral kung sa paglaki niya, hindi niya ito malilimutan. Ngayon din, hindi ka ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagano at nabibigyan ng lubha sa inyong pasasanin. At bibigyan ko kayo ng kapayapaan. At ganun din sinabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaroon sa Ama, kundi sa pamamagitan. Mga kapatid ko, minamahal ang ating Panginoon, ang daan. Sa lahat ng ating mga pagpapasya, kasama natin ang Panginoon. At siya ay may pangako sa lahat ng susunod sa Kanya, pagpapala sa mga susunod na sa mangyari. At kung tayo may hiling sa Kanya, tunay po, ang gagawin niya, yung mga hiling niya, hiling natin sa Kanya. Sampalatayan namin ang Kanyang mga salita, ang mayating na pangako, karunungan, kasaganaan, at kapayapaan. Sumami ang pangako ito ng ating Panginoon, tulad ng pagkakaisa, paglapit, pagiging kaisa, kapapilan sa pangalan ng ating Panginoon. Sa tayo pong lahat at ating saysayin ang sandigan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birhen Maria. Nagtanda ang hirap sa kagulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at linibig. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at mga mamatay. Sinasampalatayan ko, Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Ilagana, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay ng kawalan. Amen.
O Diyos, ang mga handog na ito, mga pangako, ikapo at pasasalamat bilang pagtugon sa inyong kabutihan at ganoon din sa kagalakan ng buhay. Dalangin namin ito'y magamit sa mga gawain lalo magpapasulong ng iyong paghahamig sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang bawat nagkaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at awitin natin ang huling awit, One Church, One Foundation. If Jesus Christ our Lord, she is this creation by water and the word. From everything and soil, who is growing bright, it is so glad we offer and for her life began. Elect from every nation, yet one only earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth, one holy name she blesses. And to one hope she presses with every grace and good. Lead us scornful wander, we see her soul oppressed by schisms round asunder, by heresies distressed. Yet since there was our giving, their Bibles somehow long, and soon the night of weeping shall be the morn of song. In toil and tribulation, and tumult of her war, she missed the consummation of peace forevermore. Till we the vision glorious, where longing eyes are blessed, and the victor's victorious shall be the church at rest. Yet she on her union with God the three in one, and mystics with communion with those whose rest is won. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like them, the weak and lowly, on high may Sino man po sa atin ang nais lumapit sa ating Panginoon at magpasalamat kung mayroon mo pong problema, karamdaman, mga pinagdaraanan, hindi po kayo kapatid. At sinabi ng Panginoon, ako ang daan sa lahat ng mga sulit mo. At kung tayo nagpapasalamat dahil sa kanyang kabutihan, hindi po kayo at sama-sama po natin ipanananan. Maging ang ating minamahal na bagsak ay lapit natin sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Lord, narito po kami, narito po ang inyong mga anak na lumapit, sila'y nakatayo o nakaupo.
na mayroon po mga dalangin sa buhay. Kung sila man ay nagpapasalamat. Kung sila man ay may mga hinihiling. Lord, talus po ang kanilang mga puso. Kaya dalangin namin ang lahat ng may sakit, lahat ng may mga problema, samahan mo sila, Panginoon. At gayon din, dalangin namin ang Kuya Ed, si Ate Eva, sa kanilang paglalakbay, papuntang Singapore sa Timor. Samahan po sila, ligtas na paglalakbay sila makarating doon at masumpungan si Noawi at Ceci na nasa mabuting kalagayan. Kasama si Brad at si Tia. Ngayon din o Diyos, para po naman sa mga nagpapasalamat dahil sa kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal, pagpalain po kapatid na Jubel at Darrell sa kanilang anibersaryo ng kasal, patuloy na kagalakan at patuloy na maaga na paglilingkod sa inyo. Kapatid na Joselito Cornego sa kanyang birthday, kapatid na Danica Mortel, Rose Ann at Tichi. At ang aming minamahal na bansa ay aming din po kinadalangin. At mga pong mga kinakaharap ng aming bansa, alam po namin ang Diyos. Dadating din na maaayos ang lahat. Sapagkat ang nais po ninyo ay isang pamayan ng isang bayan na mayroong sapat na pagkain sa bawat mapagkainan. Na ang bawat isa'y nakakaranas ng kapayapaan at ng kasaganang dulot ng iyong pangako sa bawat anak po ninyo. Kaya dahil dito, inaangkin namin ang Diyos na sa magitan na kayo, Panginoon Yesus, ang daan patungo sa patungo doon sa pangako ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Ang lahat po ito'y aming inaangkin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin na masaganang biyaya, pasapasan at pagpapala mula sa ating Diyos na magmasalan. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas ng ating dakilang Panginoon Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-ingat ng Banal na Espiritu. Sabay niyo lahat sa inyong mga tahanan, sa inyong mga hanap buhay, mula ngayon at magpakailan kailanpaman. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay ito'y magsubo. Yung po ating announcement ay gagawin na po natin after service. Ito po yun. So, every Tuesday, ang ating Bible study ng ating mga kapaihan ng eskwala ng hapon. Wednesday, 4 p.m. ang mga kalalagihan. Thursday, 5 p.m. midweek service. At mayroong Bible study na alas 10 ng umaga sa St. Leon Family. Pag Friday naman po ay ang ating Evangelism Explosion. Last session na po ito ng 9 and 10, 5:30 ang hapon ang passport. Saturday, alas 6 ng umaga, ang ating Dawn Watch. 7:30 ng umaga, ang ating po, wala na po yan. 9 a.m. ay ang ating Children's Ministry sa Carissa 6 at Bible Study sa Agal. 2 p.m. ay 1 a.m. Bible Study. 3 p.m. Praise and Worship Practice. 4 p.m. Extension class sa City Central. Ito po'y gagawin na kinakuya later on na later pag nakukuha na po sila. At binabati natin ng wedding anniversary ang kapatid na Jobel at Carl Tomas May 8. Birthday, Joselito Cornego May 3. Maria Danica Mortel May 6. At si Rosan Artici May 9. Mga kapatid, may council meeting after the service. Wag po muna yung uwi. Meron po ba ibang mga pahayag? Ayan, muli po magandang umaga sa ating
ating lahat. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Magpapasalamat naman po ako sa lahat na suporta, panalangin, na hindi pong ginawa, binigay para po sa ating nangyaring BCS at Children's Camp. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang mga bata na resulta ng ating mga BCS at nagpapatuloy po ang ating gawain tuwing Sabado sa dalawang extension classes natin. At patuloy po natin suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bata ito. Salamat din po sa mga teachers at sa mga sponsors. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo mga kapatid at dito na po tayo for picture taking. So, halika na po dito para sa ating picture taking. So, habang nagpipicture taking po, tayo po umawit para i-celebrate ang ating mga birthday celebrants. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Sunday po, everyone! Ay.